Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, April 4, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Inahako ko po ang responsibilidad sa mga nabitawan ko pong salita. I'm sorry po. Pasig City Congressional Candidate Ian Sia nag-public apology matapos ang hindi kaaya-ayang biro patungkol sa pakikipagsiping sa single mothers. Provincial buses papayagang bumiyahe sa EDSA para sa pagdagsa ng mga uuwi sa Semana Santa. Ex-Duterte official Greco Belgica sumulat sa mga lider ng US, Russia at China para isalba ang dating Pangulo mula sa ICC. Na-impeach na South Korean President Yoon Suk Yeol, opisyal nang napatalsik sa pwesto. Star-studded encounters sa NBA court. Luka Doncic meets J-Hope ng BTS. At Steph Curry, chummy with David Beckham. At sa showbiz, Philippine kapamilya stars nagpabonggahan ng outfits sa red carpet ng ABS-CBN Ball. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Binatikos ng publiko ang Pasig Congressional Candidate na si Attorney Christian Ian Sia, kasunod ng hindi nito magandang biro sa mga solo parent. Dahil dyan, inisyuhan siya ng COMELEC ng show cause order para magpaliwanag sa inasal. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa? Nay, malinaw, nireregla pa. At nalulungkot. Minsan sa isang taon, pwedeng sumiping ho sa akin. Ito ang kontrobersyal na pahayag ni Pasig Congressional Candidate Attorney Christian Sia sa campaign event ng kanyang partido na Team Kaya This nitong April 2. Ang akala niyang nakatutuwang biro, ikinadismaya ng publiko. Misogynistic, unethical moral standard at nakakasuka. Ganyang binatikos ng mga netizen ang inasal ni Sia dahil hindi naman anila dapat ganito umasta at magsalita ang isang politiko, lalo pat abogado siya. Kaya panawagan nila sa mga botanteng Pasigueño huwag siyang iboto. Kinondi na rin ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang aniyay pangmamaliit sa mga solo parent at botante. Sa kanyang pahayag sa social media, sinabi niyang hindi tama na gamitin sa anumang biro ang mga nasa vulnerable sector, lalo na ang mga solo parent na tinawag niyang real-life heroes na kumakayod at sari-saring sakripisyo ang ginagawa, maitaguyod lang ang kanilang mga anak. Aniya, imbis na daanin sa biro ang pangangampanya, malinaw na plataporma at plano ang kanyang ilatag. Hindi katanggap-tanggap at hindi nakakatawa naman ang buwelta ng grupong Gabriela. Naniniwala ang grupo na merit for disqualification at disbarment ang asal na ito ni Sia. Samantala, naglabas na ng show cause order ngayong Biyernes ang Commission on Elections laban kay Sia. Labag kasi sa Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines ng komisyon ang ginawang biro ng kandidato. Winailingan na natin ang lahat, national man o local candidates. Walang bastos sa kampanyang ito. Respetuhan sa bawat isa, sa bawat kandidato, sa bawat kakampi o sa kalaban, at respeto sa ating mga botante. Siya lang ang natawa sa sarili niya. Hindi nakakatawa yung biro na gano'n. Binigyan ng COMELEC si Sia ng 3 araw para tumugon sa show cause order. Matapos naman ang kaliwat ka ng pambabatikos at pagkundinang natanggap, nag-public apology na si Sia ngayong Biyernes sa kanyang malaswang biro. Inahako ko po ang responsibilidad sa mga nabitawan ko pong salita. I'm sorry po na lumabis po ang aking salita at mali po ang napili kong biro para po magpatawa sa isang political focus. Sa mga nasaktan ng mga solo parent lalo na, ang akin pong paghingi ng patawad. Pangako ng kandidato, ifo-focus niya na ang kanyang kampanya sa mga issue at usaping dapat marinig ng publiko. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.
Sinimulan na ng Commission on Elections ang pagpapadala sa Mindanao ng automated counting machines mula sa Miro Systems Incorporated. Lulan ng 10 cargo truck ang mga makinang gagamitin na nagmula pa sa Binyan, Laguna. Sinisigurado ng Philippine National Police ang seguridad sa mga cargo trucks papunta sa Batangas Port. Mayroon ding mga GPS tracker na naka-install sa kada truck, habang mayroong special code number at naka-plastic seal ang lahat ng ACMs. Tiniyak naman ng COMELEC na secured ang nasa humigit 3,000 makina. Yung first batch ng delivery ng ating po mga ACM, yung mga machine, na dadalhin po sa 3 hubs sa iba't ibang parte ng ating bansa. Nakamonitor po ang Operation Center ng Philippine National Police na yung po namang Operation Center ng PNP ay nakakonect sa Operation Center ng COMELEC located sa aming pong main office dyan sa Intramuros. Kaya po sa pagta-travel po ng bawat truck na ito ay meron po kami monitoring system at alam namin kung nasaan sila. Mahigit 1 linggo bago ang Semana Santa, inilatag na ng MMDA ang paghahanda para sa taunang dagsa ng mga biyaherong uuwi ng iba't ibang probinsya. Simula sa susunod na linggo, April 9, papayagan na ang pagdaan ng provincial buses sa kahabaan ng EDSA hanggang April 20. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Simula sa susunod na Miyerkules, April 9, papayagan na pansamantala ng MMDA ang pagdaan ng provincial buses sa EDSA. Ito'y mula 10 p.m. hanggang 5 a.m. pero magdamagan na pagsapit ng April 16 hanggang 20. Kasabay ito ng inaasahang dagsa ng mga pasaherong uuwi ng probinsya para sa Semana Santa. Yung mga buses galing sa north hanggang Cubao lang po, yung pinakamalayo nilang destinasyon. Yun naman pong galing south hanggang Pasay naman. Pero may paalala si MMDA Chairman Romando Artes sa mga biyahero, partikular yung mga nagpapahati ng sasakyan sa bus terminal sa EDSA. Bawal pong magbaba sa harap ng terminals, lalo na po kung karsada. Kung makakapasok sila ng konti doon sa terminal mismo, hindi natin pagbabawalan yan dahil convenience yan ng ating mga mananakay, lalong-lalo na yung maraming bit-bit na gamit. Higit 2,500 na MMDA personnel ang ide-deploy sa kasagsagan ng Semana Santa kaya't pairalin ang no day off and no absent policy sa April 16, 17 at 21. As early as Friday before yung Holy Week, or even earlier than that, marami nang umuwi. Meaning, lumolobo na yung pasahero. Kaya by Holy Week mismo, halos lumuluag na eh. Suspendido na rin ang number coding sa April 17 at 18. Kasabay nito, papayagan ang MMDA ang magdamagang pagsasagawa ng halos 50 roadworks sa iba't ibang lugar sa Metro Manila mula April 16 hanggang 5 a.m. ng April 21. Hindi pwedeng lumagpas ang roadworks sa tinakdang oras para hindi magdulot ng matinding traffic. Well, meron naman po tayong regulation dyan na nagpe-penalize. If I recall it right, ang minimum po ay 50,000 pesos. Na inaano for every violation. So kung 3 ang hukay mo, hindi mo yan natapos, 150,000 ang babayaran mo. Tututukan din ng MMDA sa Metrobus nito ang daloy ng mga sasakyan sa kasagsagan ng Semana Santa Exodus para agad na makapag-deploy ng dagdag na tauhan. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Good news po mga ka-A to Z. 3 buwang sunod na pong bumababa ang inflation rate ng bansa. Bunsod ito ng pagbaba ng presyo ng bigas, karne at presyo ng pamasahe. Ayon sa isang ekonomista, posibleng magtuloy-tuloy pa ang maayos na kalagayang pang-ekonomiya ng bansa sa mga susunod na buwan. Ang dahilan sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Kalahating kilo lang ng well-milled rice kada araw ang kadalasang kinakaya ng bulsa ni Aling Lota. Pero ngayon, pang 1 kilong bigas na ang nakakayanan niyang budget para sa pagkain sa buong maghapon. Kasi sa ibang palengke, bumaba ng di ba dati 62, ngayon minsan nasa 43.
Minsan nasa 53 kami. Malaking bagay na din kasi bumaba nga. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumagal kasi ang naitalang inflation rate sa buwan ng Marso sa 1.8%. Epekto raw ito ng mabagal na pagbaba ng presyo ng bigas, karne at pamasahe. Pero ayon pa rin sa PSA, mas ramdam daw ang inflation dahil sa mababang presyo ng bigas. Bunsod yan ng ipinatupad na Executive Order 62 ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hunyo noong nakaraang taon na nagpapababa ng taripa ng imported na bigas sa 15 hanggang 35%. Malaki na rin yung kanyang binaba, no? Naalala nyo, nung magsimula ng mag-reduce ng tariff, medyo mabagal yung pagbaba ng presyo sa bigas. Pero itong March, malaki na yung kanyang pagbaba, no? Overall rise inflation is minus 7.7. Paliwanag naman ng ekonomistang si Michael Ricafort, magandang senyales para sa ekonomiya ng bansa ang 3 sunod na buwang pagbaba ng inflation. Inaasahan daw ang patuloy na pagbaba ng inflation sa mga susunod na buwan dahil sa maayos na lagay ng panahon. No, a year ago kasi may El Nino, ngayon naman may ulan, so makakatulong yun sa mga ani. No? Dadami yung supply, yung supply-demand yan, bababa yung presyo ng bilihin. Yung food kasi is more than 35% of the inflation basket. So lalong bababa yun. Kaya banayad or benign yung inflation natin. Sa ngayon, nasa 46 pesos per kilo na lang ang regular milled rice mula sa dati nitong presyo na 51 pesos kada kilo. 52 pesos per kilo naman ang well-milled mula sa dating 56 pesos per kilo. Habang 62 pesos per kilo naman ang special mula sa dating 64 pesos per kilo ayon sa ahensya. Ang malaking reduction in terms of level and inflation ay doon sa regular milled rice, no? Ang pagbagsak niya year on year, average price ay nasa about 5 pesos per kilo. Hindi po kasi parang control po yung price, yung kailangan tubuin po. Control po. Kasi may SRP ganun. Samantala, binigyang diin pa rin ni Ricafort na hindi masyadong maaapektuhan ang ekonomiya ng Pilipinas sa ipinataw ni US President Donald Trump na 17% na taripa laban sa ine-export na merchandise ng Pilipinas patungong Estados Unidos. Mas apektado raw kasi ang ibang mga karatig bansa na may mas malaking ekonomiya kumpara sa Pilipinas na namumuhunan ng malaki sa exporting. Mas sila yung tatamaan. Tayo kasi meron naman tayong at ang goods ang tatamaan merchandise yung may tariff. Yung services hindi. Marami tayong services, yung OFW remittances natin, 40 billion. We're number 4 in the world. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Usapang beauty naman tayo, tila pinagsama-sama ang magaganda. Dahil bukod sa mga nagagandahang kandidata ng Miss Universe Philippines, nasa malaparaisong ganda rin sila ng Boracay Island. Upang higit nga na mas makilala pa ang mga kandidata na pagmumulan ng isasabak natin sa Miss Universe pageant, dinala sila sa Boracay para sa isang caravan visit. Pumarada sila sakay ng float habang walang humpay at kapaguran silang kumaway sa mga locals ng Bora. Hindi naman magkamayaw ang ating mga kababayan na talaga namang kinagaliwan ang kanilang pagbisita. Makikilala naman natin sa darating na Mayo sa kanilang Coronation Night ang papalaring sa sabak para sa Miss Universe 2025. Susunod, ex-Duterte official Greco Belhica sumulat sa mga lider ng Amerika, Russia at China para isalba ang dating Pangulong Duterte mula sa ICC. At na-impeach na South Korean President Yoon Suk-yeol, opisyal nang napatalsik sa pwesto. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Sumulat ang dating cabinet official ng Duterte administration sa mga lider ng US, Russia, Israel at China. Hiling ng liham ni former Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Belhica. Ideklara ng strong nations na ito na iligal ang mga hakbang ng ICC kontra kay Duterte. Dahil kung hindi anya, posibleng gawin din sa kanila ang ginawa kay Duterte.
Former Chairman Greco, welcome to Balitang A to Z. Salamat po sa oras ninyo. Chairman, nag-share kayo sa social media ng isang liham na ipinapadala ninyo po sa mga leader ng Amerika, ng Russia, ng China at Israel. Humihingi ng tulong in the context ng pinagdadaanan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Can you tell us more about this letter? Sa nangyari kay Pangulong Duterte, nakita natin that a president or a precedent has been set na sa ating pananaw, merong epekto sa kanila. Pwede rin palang gawin sa kanila ito pag wala na sila. Para in short, no, para maintindihan din ng ating mga manonood, doon sa 2-page na liham ninyo, ang nais nyo pong mangyari ay ideklara or manindigan, may sabihin ang mga opisina ng mga leader ng US, Russia, China at Israel para sabihin na hindi makatarungan. Tama po ba? Ng mga kaalyadong bayan ay pwede nilang i-rescue pagka illegal na kinuha ng ICC. So that means, Chairman, are you asking for the support of these countries na ma-rescue mula sa ICC ang dating Pangulong Duterte? Definitely po. Yun ay pwede nilang gawin. Nasa sa kanila po batas po yun. At sinabi po nila yun. Kung hindi po sila kikilos, ay ito isang hasang pag-accept ng jurisdiction ng ICC sa ating lahat sa buong mundo. So lahat tayo ilalim na ng ICC, which they and the President has rejected. Ang ICC po, create po yan para sa mga bayan na walang korte. Tayo po rito sa Pilipinas ay merong mabagal pero gumaganang korte na meron pong abilidad at kapasidad na maglitis ng mga high-profile cases. Si President Arroyo, nakasuhan, nakulong, nakalaya, naging congresswoman ulit. Si President Era, nakasuhan, nakulong, nakalaya, naging mayor. Si President Marcos, nakasuhan, sinelf-exile. What happens then if they agree with you? And what happens kung hindi sila mag-agree or hindi sila sumagot at all? What are the next steps? We have also launched an online signature campaign in the online, so worldwide po yan, para po ang mga political statements na to, or policy statements na to, ay makatulong sa pag-decide ng mga ICC judges tungkol sa kaso ng Pangulong Duterte. I think the families of the EJK victims would say that justice delayed is justice denied. Ano naman po ang pwede niyong mensahe niyo na lang po sa mga pamilya ng nagsasabing biktima ng EJK mula sa drug war ng former President Duterte? Kami po ay nakikiramay sa mga napatayan. Hindi ko po pinupundol ang mga pinatay na karahasan, pero di ko po kasuhan. At itinatanong ko po sa ating pamahalaan, nasan ba yung mga kaso ni Pangulo? Bakit hindi niyo pa isinasampa dito sa korte? Dito po natin litisin. Yun po ang ating pong panawagan sa oras. Alright, with that, we want to thank you for your time, Chairman Belhica. Maraming salamat. Humihingi naman ng tulong sa National Bureau of Investigation ang mga pamilya ng war on drug victims at kanilang abogado dahil sa lumalalang online harassment at pagkalat ng fake news. Ayon sa legal counsel ng mga biktima na si Atty. Cristina Conti, malubha na ang banta sa kanilang kaligtasan, lalo't tila organisado at may nagmamanipula sa online attacks. Anya, hindi ito pwede basta na lang baliwalain, lalo na sa konteksto ng kaso laban kay Duterte. Dagdag ni Conti, lubos na naapektuhan ang mga pamilya ng biktima dahil sa paninira at pagmamanipula ng larawan at video para siraan sila. Nanindigan naman ang pamilya ng mga biktima na patuloy nilang isusulong na mabigyan ng hustisya ang kanilang mga kaanak. Merong ibang content na mag-ingat ka, hindi ka nasisikatan ng araw, yung mga ganon. At sa palagay namin, sa panahon ngayon at sa konteksto ng sitwasyon, hindi dapat yan isang tabi o kaya baliwalain. Kasi maraming baka kung anong iniisip dyan sa tabi-tabi.
Iniimbestigahan na ng Department of Education ang umano'y insidente ng pambubuli sa Bagong Silangan High School sa Quezon City. Ito'y matapos mag-viral ang video ng 3 estudyanteng babaeng sabay-sabay na hinihila ang buhok ng isang kaklase. Ayon kay DepEd Media Relations Chief Dennis Legaspi, inatasan na ang paaralan na bilisan ang investigasyon at tiyaking may sapat na suporta ang mga sangkot na mag-aaral. Nakatakdang magsagawa ng pagpupulong ang Child Protection Committee ng paaralan para mapakinggan ang magkabilang panig. Tiniyak naman ng DepEd na makatatanggap ng kaukulang tulong ang biktima, lalo't mahigpit na ipinagbabawal ang anumang uri ng bullying. Hindi pa rin natatagpuan ang mga Pilipinong guro at mag-asawang Edsel at Alexis Adalid mula sa Gumuhong Gusali sa Myanmar matapos ang lindol isang linggo na nakalipas. Nakikiusap ang kanilang mga kaanak at katrabaho sa gobyerno ng Myanmar na ipagpatuloy pa rin ang rescue operations. Binalikan nila ang Gumuhong apartment complex at natagpuan na ang ilang gamit ng mag-asawa. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Teacher Edsel! Lex! Alexis! Ito ang sigaw ng mga kaanak at kapwa guro ni Edsel at Alexis Adalid sa pag-asang mahanap ang mag-asawa mula sa Gumuhong Sky Villa Apartment Complex sa Mandalay, Myanmar. Isang linggo na ang nakalipas nang tumama roon ng magnitude 7.7 earthquake. Magtatatlong taon pa lamang na nagtatrabaho sa Myanmar ang mag-asawa. During sa first earthquake po, bumigay yung 3 palapag sa ilalim po. Tapos okay pa nun sa taas. Tapos may follow-up na earthquake. Doon na po bumigay lahat. Parang hindi ka na po makatakbo po. Wala na pong chance. Sa pag-iikot ay tumambad sa kanila ang ilang mga kagamitan ng mag-asawa katulad ng damit, sandals at school supplies. Pagbalik nila yung nakita nila yung magamit, maamoy na talaga. Parang amoy na may patay ganun. Wala kami magawa kundi mag-hook pa din na buhay pa si Kuya at si Alexis po. May pakiusap ngayon ng pamilya Adalid sa gobyerno ng Myanmar habang patuloy silang umaasang matatagpo ang buhay ang kanilang mga kaanak. Yun sa amin lang is yung ma-start po ng rescue operation doon sa Kuya, baka naman merong milagro ganun. Nalulungkot lang kasi kami sa mga videos ganun na binubulldozer na parang hindi na rescue operation parang retrieval na. Binubulldozer na yung Sky Villa, parang wala nang care. Aniya, plano ng mag-asawang umuwi sa Pilipinas sa Disyembre para makapag-reunion at ipagdiwang ang Pasko. Tiniyak naman ni Representative Jude Asidre, ang chairperson ng Komite ng Overseas Workers Affairs sa Kamara, ang tulong para sa mga kababayang apektado sa Myanmar. Ginagawa ho ng gobyerno, ginagawa ng DMW at ng lahat ho nating mga kaakibat na ahensya ang lahat ng ating magagawa para matugunan ang pangailangan o di kaya malocate at mapauwi kung kailangan man o malunasan ang ating mga kababayan sa Myanmar. Ayon naman sa Embahada ng Pilipinas sa Myanmar, natulungan na sa temporary relocation ang 15 Pilipinong in distress roon. Nananatiling bukas ang embahada roon para sa mga kababayang dumudulog ng tulong matapos maapektuhan ng lindol. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs na may legal na suporta ang 3 Pilipinong ikinulong sa China dahil sa umano'y pang-espiya. Ayon sa DFA, tinutulungan ng Philippine Consulate General sa Guangzhou ang mga detainee at sinisiguro na may angkop na legal na suporta sa kanila. Kinumpirma rin ng ahensya na formal na ipinaalam sa kanila ang mga alegasyon laban sa mga Pinoy at kanilang prioridad ang pagtatanggol sa kanilang karapatan at interes. Hinihikayat din ng DFA ang gobyerno ng China na siguruhin ang makataruhang paglilitis at pagsunod sa due process. Pinatalisik na ng pinakamataas na korte ng South Korea si President Yoon Suk Yeol matapos ang ilang buwang pagdinig sa kaso. Tinuldukan na nga ng hatol ng korte ang kanyang pagkapangulo matapos siyang i-impeach ng parliament noong nakaraang taon dahil sa pagdeklara ng martial law noong Disyembre. Agad epektibo ang pagkakatanggal niya kaya kailangan na niyang lumisan sa presidential residence. Dahil dito, magkakaroon muli ng eleksyon para sa kanyang kapalit. Madalas tanging sa satellite images lang makikita o maabot ng paningin ang maliliit na isla na ito ng Heard at McDonald Islands sa Antarctica. Pero maging ang mga ito hindi nakaligtas sa mata ni US President Donald Trump para patawan ng
10% na taripa simula ngayong April 3. Wala man naninirahang tao rito, nasama pa rin ito sa mga dapat magbayad sa Amerika kasabay ng malalaking ekonomiya sa mundo. Pinatawan din ng 29% na taripa ang Norfolk Island na nasa 600 miles mula sa silangang Australia kahit na wala itong industriya. Batay sa US data, may trade deficit ang Amerika sa Norfolk Island sa nakalipas na 3 taon. Sa aming pagbabalik sa sports, star-studded encounter sa NBA, Luka Doncic meets J-Hope ng BTS at si Curry, chummy with David Beckham. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. K-pop meets NBA. Usap-usapan ngayon sa social media ang pre-game meet-up ni Los Angeles Lakers star Luka Doncic at Korean pop star na si J-Hope. Sino nga bang mag-aakalang BTS Army pala ang Slovenian baller na si Doncic? Sa video na ibinahagi ng NBA, personal na inabot ni Lakers baller kay J-Hope ang box na naglalaman ng isang pares ng white basketball shoes na may neon green at black needles. Espesyal ang Doncic shoes na ito dahil ayon kay Luka, hindi pa ito inilalabas sa stores. Hindi man nanalo sina Doncic sa game ng Lakers kontra Golden State Warriors, winner pa din ang team sa internet dahil sa tagpong ito. Speaking of regalo, isa pang gift-giving sa pagitan ng big names ang nangyari sa NBA court pa din sa parehong laro. This time, si Steph Curry ng Golden State ang nagbigay ng kanyang game-winning jersey kay British football icon David Beckham. Trending nga ang pagkikita ng dalawang sports legends kung saan hinubad pa ni Curry at pinirmahan ng jersey para kay Beckham na nanood ng game. Ito ang jersey na suot ni two-time MVP Curry matapos gumawa ng 37 points para talunin ng Lakers sa score na 1-2-3, 1-1-6. Ilabas ang shades kahit gabi mga ka-A to Z dahil talaga namang nagsilabasan at nagningning ang pinakamalalaking bituin sa show business na nagsama-sama para sa ABS-CBN Ball. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Rod Garabon. Nagliwanag ang Soleil Resort North ngayong Biyernes ng gabi dahil sa ningning na naglalakihang kapamilya stars na dumalo sa ABS-CBN Ball 2025. No gowns for Andrea Brillantes na piniling magsuot ng all-white pants suit na may cute na flower details sa likod at revealing neckline sa harap. Present din ang celebrity couple na sina Ogie Alcacid at Regine Velasquez. The Voice USA winner Sopronio Vasquez at iba pang fellow musicians na regular ng ASAP program. Fashion naman si Coco Martin at Julia Montes na pinangunahan ng red carpet walk ng cast ng FPJ's Batang Quiapo. At for the first time spotted din ang megastar Sharon Cuneta na slim sa kanyang nude ensemble. Una nang inamin ni Ate Shawi na nai-insecure siya anyang umatin noon sa mga invitations dahil sa kanyang katawan. Kaya't excited siya dahil finally present na siya sa kapamilya affair na ito. Ilan pa sa stars na nagpunta ay sina Meme Vice Ganda, Heart Evangelista at husband Senator Cheese Escudero at marami pang iba. Sa temang Brighter Together, ang ABS-CBN Ball ay selebrasyon ng lahat ng artista, empleyado at industry partners ng ABS-CBN. Layon din itong makalikom ng pondo para sa advokasya ng ABS-CBN Foundation. Para sa Balitang A to C, Rod Garabon. Gaganda ni Ate Shawi. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula kay Pope Francis. Ayon sa Pontiff, ang politika ay dapat maglingkod sa tao at igalang ang kanyang dangal. At yan, ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!